Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Thomas Molinos, shoutout kay Ika Pabilio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano ang pinanggalingan? Ang alak na ito ay hindi lamang inumin, ang pinakamahalaga ay mayroong isang bagay sa loob ng alak na ito. Orihinal na itinatago ito ng aking ama upang aliwin ang mga tao kapag ang sitwasyon ay hindi matatag, ngunit alam mo rin na ang sikat na tindahan mamaya kapag ito ay naging matatag. Ang aking ama ay natural na hindi na kailangang gumamit ng alak na ito upang gumawa ng anumang kaguluhan. Gayunpaman, ayaw uminom ng matanda, sa halip, ipinagpatuloy niya ang paglalagay dito. Ang layunin ay umasa na balang araw kapag nakatagpo ako ng ganitong gulo, mayroon akong makakapagpasaya sa iba. Ang tinatawag na pagiging maikli ang kamay at malambot ang pagsasalita ay talagang isang magandang panlilinlang, ngunit kapag nahaharap sa isang sitwasyon tulad ng kamatayan, ang mga bagay na ito ay tila hindi gaanong mahalaga. Ngunit itinuring pa rin ito ni Joyong at maging ng kanyang ama bilang isang mahalagang timbang, na nagpapakita na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng masarap na alak. Kahit gaano kasarap ang alak, hindi niya makakamit ang ganitong epekto. So, ano nga ba ang universo na ito? It's very magical. In fact, it can be regarded as one of the three treasures of my Zhou family to a certain extent. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Kaosoy ang makalanghap ng malamig na hangin. Ang tatlong kayamanan ng pamilyang Zhou ay lubhang sikat at maaaring mabigla sa mundo sa lahat ng kanilang ginagawa. Minsan ay nakita niya ang isa sa mga kayamanan, na isang magic pill na napapabalitang kayang buhayin ang mga tao. Kung sino man ang kumain ng bagay na ito, kahit na ang iyong kaluluwa ay nakatira sa underworld ng ilang buwan o kahit isang taon, hanggat ang katawan ay buo, maaari ka pa ring gumaling, buhayin ka. Ang ganitong uri ng kayamanan ay talagang napaka-magical. Gumastos ng malaking pera si Tatay Joe para mabili ito, orihinal na nais niyang gamitin ito kapag siya ay matanda sa loob ng 100 taon. Pero sa mga tao, unti-unting magbabago ang mentality mo pagkatapos mong maging ama, lalo na kapag nag-iisa kang anak. Wala kang magagawa kundi ibigay sa kanya lahat ng best mo. Ganoon din ang resurrection pill na ito. Umaasa si Tatay Joe na mabigyan ng pagkakataon si Joe yung mabuhay. Ngunit kitang-kita na si Joe yung at ang iba ay umabot na sa isang tiyak na edad at malabong tingnan ang buhay at kamatayan. Sa totoo lang, nag-aalala rin sila sa sarili nilang mga anak. Ito ay nakatadhana na ang bagay na ito ay malamang na hindi gagamitin ng kanyang sarili, ngunit may iwan sa kanyang mga inapo. Sa makatuwid, isang beses lang nilabas ni Joe yung ang elixir, at pagkatapos ay ikinulong ito sa treasure house ng pamilya Joe, at hindi na muling makikita pa. Tungkol sa pangalawang bagay, narinig ko na ang pamilya Joe ay hindi lubusang nagsaliksik kung anong uri ng kayamanan ito, ngunit sa mga unang taon, alam ng isang eksperto na naglalaman ito ng isang nakakagulat na lihim. Ang ikatlong bagay, tulad ng progresibong relasyon sa pagitan ng unang dalawang bagay, ay naging mas mahiwaga. Ang dating ay kilala pa rin bilang isang tiyak na kayamanan, ngunit walang kahit isang palatandaan tungkol sa ikatlong bagay na ito. Ngunit sinong mag-aakalang ngayon, malalaman ni Kaosoy kung ano ang ikatlong kayamanan. Hindi sa Treasure Pavilion, pabayaan ang pamilyang Joe, ngunit sa lihim na daanang ito na malapit ng iwanan, ito ay tunay na kahanga-hanga. Ang mas nakakamangha ay ang bagay na ito ay hindi isang kumikinang na mahiwagang bagay gaya ng inaakala, ngunit isang garapon lamang ng alak na mukhang ordinaryo. Kahit na nakaimbak ang iyong alak sa tapahan ng alak ng iyong pamilyang Joe, natatakot ako na walang makakaalam na ito ang ikatlong kayamanan ng iyong pamilyang Joe. Humalaklak, si Joe Yong, huwag kang maasim dito, kapag nanalo si Han Sanchen, natural na magkakaroon ka ng pagkakataong matikman ang ikatlong kayamanan na ito,
at natural na malalaman mo ang tunay na kapangyarihan nito kapag ininom mo ito. Mukhang may pagdasal ko lang na makalabas ng buhay si Han Sanchen, kung hindi, mawawalan ako ng pagkakataong malaman ang mahika ng ikatlong kayamanan. Ngumiti si Jo Young at tumango, oo, pero tulad mo, talagang umaasa ako na makakalabas ng buhay si Han Sanchen, dahil hindi ko alam kung ano ang pangatlong kayamanan, malabo ko lang itong alam. Naalala ko na binanggit ito sa akin ng tatay ko ng ilang beses. Anong sabi ng matanda? Please tell me. I really want to get some clues from it. Naging interesado si Kaosoy. Wala nang iba, 8 salita lang. Umupo si Jo Young, binuksan ang alak sa kaliwang kamay, at ibinuhos sa 2 mangkok. Anong 8 malalaking karakter? Ito ay medyo simple, ngunit kapag basahin ng sama-sama, ito ay fucking kakaiba. Diretso ang sinabi ni Jo Young. Totoo rin ito, pagkaalis ng kanyang ama, hindi naman sa hindi niya napag-aralan ang 8 salitang ito, ngunit nakakalungkot na hindi niya ito napag-aralan ng mabuti. Minsan ay tinanong niya ang mga bachelor na sumunod sa kanya na hulaan, ngunit sila ay kaawa-awa at hindi mahulaan ang anuman. Lalo nitong naging interesado si Kaosoy. Kung tutuusin, mas kakaiba ang isang bagay, kung minsan mas maraming tao ang gustong malaman kung tungkol saan ito. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Di, nan, shen, zang, 8, salita, 6, kunin. Di, nan, shen, zang, 8, yan, 6, take. Nang marinig ang 8 salitang ito, si Kaosoy, na orihinal na puno ng pagdududa, ay agad na napatulala. Ano ang 8 karakter na ito? Hindi. Upang maging tumpak, ang mga ito ay talagang 8 salita, at ang mga ito ay isang napakapangit na 8 salita, huwag mong sabihin na bumubuo sila ng isang pangungusap o kalahati. Good guy, kahit bumuo ka ng salita, mahirap para sa kanya na gawin ito, ang mga salita ay hindi makapagbigay ng kahulugan sa lahat. Anong ibig mong sabihin? Parang nakakalito, hindi napigil ang sabihin ni Kaosoy. Mapait na ngumiti si Jo Young, alam mo, nasubukan ko na ang hindi mabilang na mga kombinasyon, at wala kang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Bagamat ang 8 karakter na mantra ng Dao Zhang ay may 8 karakter, ang problema ay hindi bababa sa bawat karakter ay may magaspang na kahulugan, maaari mo pa ring hulaan ang 1, 2 o 3. Good guy, these 8 words are really good. Alam mo ang bawat salita, pero hindi mo naiintindihan ang kahulugan ng bawat salita, para mabuo ang isang individual, diretsong gagawing tumpok ng putik ang utak mo. Panipi, ang pagrereklamo sa sarili ang pinaka-nakakamatay, pero isa rin itong buhay na realidad. Hindi alam ni Kaosoy kung tatawa o iiyak, at hindi maibalik ang ulo, hindi niya siguro akalain sa buhay niya na balang araw ay matutulala siya sa 8 words. I don't know what this is at all, mas nakakalito kapag pinagsama-sama natin. Hindi napigilan ni Jo Young ang tumango bilang pagsang-ayon. Yeah, if these 8 characters are so closely related to wine, then you have to guess the meaning of these 8 characters, and then you can know what the wine tastes like. Ang mga tulad mo at ako ay hindi man lang maisip, so, the best way is to drink it directly. Nakangiting sabi ni Kaosoy. Natatakot ako na kung mayroon mang lason o bawal ang alak na ito para sa ating mga katawan, kung hindi mo ito maintindihan, iinuman natin ito nang hindi natin nalalaman, at mawawalan tayo ng buhay. Magkaiba si Han Sanchen, kahit hindi ko maintindihan, sa kanyang katawan at paglilinang, ayos lang sigurong dalhin ito ng husto, sabi ni Jo Young. Medyo na-curious siya, at saglit ay hindi niya maiwasang hindi umasa. Bagamat sa kanya ang ganitong uri ng kayamanan, wala siyang pagkakataong matikman ito. Pero mabibigyan siya ni Han Sanchen ng pagkakataong ito. Ngumiti ng mahina si Jo Young at iniligpit ang mamahaling garapon, pagkatapos ay dinampot niya ang isa pang garapon ng alak sa mesa at nagklink ng mga basong may Kaosoy. Habang nagpapalit ng salamin ang dalawa, pinagmamasdan din nila ang lahat sa sikat na tindahan. Sa oras na ito, sa loob ng sikat na tindahan, si Han Sanchen, na nasa totoong lugar, ay ilang oras nang nakikipaglaban sa mga tao mula sa Akademya ng Sining. Ayon sa kalkulasyon ng oras, halos madaling araw na sa ganitong oras. Orihinal na mahirap para sa Xiao Tao na makatulog sa sitwasyong ito, ngunit sa paglipas ng panahon,
sa wakas ay nahulog siya sa isang estado ng kalahating panaginip at kalahating gising nang hindi man lang namamalayan. Nang bigla siyang magising, dali-dali siyang tumangala. Sa isang punto, isang mahabang malalim na kanal ang hinukay sa itaas. Ate Ivory, mahinang tawag ni Xiao Tao. Sa susunod na segundo, ang figure ni Ivory ay bumagsak ng direkta mula sa sipi sa itaas. Anong meron, Xiao Tao? Are we still waiting here? Listening to the sound, parang hindi pa ito tumitigil mula umpisa hanggang dulo. I'm worried na hindi makalaban ni Kuya Sanchen. Nag-aalalang sabi ni Xiao Tao. Malumanay na umiling si Ivory, hindi na kailangan, magpapadala sa amin ng signal ang iyong kapatid na si Sanchen pagdating ng kritikal na sandali, huwag kang mag-alala. Tumanggaw si Xiao Tao, naiintindihan ko, Ate Yingxia. Para naman kay Han Sanchen na nasa labas saglit, ito nga ang sinabi ni Ivory, pagkatapos matrap ng ilang oras, kung ordinaryong tao lang, naabot na niya ang limitasyon both physically and mentally. Ngunit sa oras na ito, hindi lang mukhang pagod si Han Sanchen, kundi parang demonyo na may pulang mata, mas lumaban siya, mas naging marahas siya, at siya ay hindi mapigilan. Sa simpleng tent, lumabas ang mga espesyal na sugo sa itim na hangin at puting damit, seeing the battle scene in the sky, hindi nila napigil ang sumimangot. Bakal ba ang lalaking ito? Lumipas ang ilang oras, at halos madaling araw na sa labas, gulat na bulalas ng itim na hangin. Matagal ding pinagmasdan ng Special Envoy in White si Han Sanchen at Bam Antong hininga, nakakatakot talaga. Napakaraming tao ng team namin at kumpleto na ang laban ng gulong, gayunpaman, nakakapagod na ang mga pamalit sa wheel battle, pero itong lalaking ito na si Han Sanchen, pero parang hindi niya alam kung ano ang pagod, na sobra-sobra na. Itinaas ni Hei Feng ang kanyang mga kilay at bumaling sa sagong nakaputing damit, kahit gaano kahirap nguyain, kakagatin pa rin natin ito. Tumanggo ang sagong nakaputing damit, oo, hindi ko man lang ito nguyain, kailangan kong lunukan ito ng husto, gayunpaman, sa palagay ko ay pumasok si Han Sanchen sa panahon ng pagkahapo. Tumanggo si Hei Feng at bahagyang itinaas ang kamay. The next second, malakas ang tunog ng drums. Sa biglang pagpasok ng isang reserve team, biglang naging seryoso ang sitwasyong kinakaharap ni Han Sanchen. Patayin. Nang makita ang isang pangkat ng mga tropa na nagmamadaling lumapit, hindi mapigilan ni Han Sanchen na sumimangot. Ang bait talaga ng kabilang partido. Ilang oras na akong nakikipaglaban sa kanilang malalaking puwersa, sa madaling salita, halos maparalisa na ang aking katawan at kamalayan sa labanang ito. Para kang nakikipaglaro ng tug of war sa iba, gumamit ka ng isang tiyak na halaga ng puwersa upang makipagsabayan sa kalaban, tapos may biglang nagtanggal ng upuan mo, o biglang nagdagdag ng ibang tao ang kalaban mo. Ano kaya yon? Malinaw naman, malaking kawalan ang mararanasan mo sa isang iglap, dahil imposibleng mag-react agad ang katawan mo. Pagkatapos ng mahabang laban, biglang lumakas ang kalaban, halatang pinaglalaroan niya ang paghila ng bench. Sa kabutihang palad, nasa mabuting kalooban si Han Sanchen at natuklasan ito sa lalong madaling panahon, kung hindi, sa panahon ng laban, bigla niyang nalaman na ang kalaban ay nadagdagan ang kanyang lakas ng hindi nakikita, na magiging pinakamasamang resulta. Gayunpaman, kahit na natuklasan ito ni Han Sanchen ng maaga, ang kahalagahan ay hindi na makabuluhan, sa kasalukuyang sitwasyon ng ganap na pagkapatas, talagang mahirap para kay Han Sanchen na pataasin ang intensity ng pag-atake ng sabay-sabay gamit ang sarili niyang lakas, sariling pakinabang upang makaahon sa gulo. Kaya isa lang ang paraan ngayon, ibig sabihin, matagal nang pinaghahandaan ang kabilang partido, pakipasok sa urn. Hindi napigilan ni Han Sanchen na lumingon sa likuran niya, sa likod niya ay ang mga invisible, pero halatang kaunti na lang ang phantom formations na naiwan sa likuran niya. Maliban na lang kung atras ka doon, maaaring hindi ka masyadong itulak ng kalaban dahil sa mga tactical na pagsasaayos, para makaahon ka sa kasalukuyang suliranin. Kung hindi, halos kakaharapin niya ang injury sa pagkakabench. Kung paano gumawa ng desisyon ay malinaw na umabot sa pinakamahalagang sandali. Kung atras ka, mamamatay ka, kung hindi ka atras, mamamatay ka, parang dalawang kutsilyo ang nakalagay sa leeg ko. Hindi napigilan ni Han Sanchen na tumawa ng mapait. Bagaman kumpiyansa si Han Sanchen na hindi siya natatakot sa anumang porma sayon, sa kanyang pag-unawa sa teknik ng bagwa,
mabilis niyang masisira ang mga pormasayon na iyon. Ngunit sa sitwasyong ito, hindi niya ito magagamit, maliban kung magagawa niya ito sa ilang segundo, kung hindi, kahit na tumagal ng ilang segundo, ito ay katumbas ng pagunat ng kanyang leeg sa ilalim ng kutsilyo ng kalaban. Dahil kapag ikaw ay nasa illusion formation, ang iyong katawan ay maaaring direkta at simpleng nakalabas sa harap ng kalaban, kung hindi ka lilipat doon, o kumilos man lang ng kalokohan, para sa kalaban, ito ay isang bagay na lamang ng pagpatay sa iyo gamit ang ilang mga espada. Sa makatuwid, maliban kung malulutas mo ito kaagad, ito ay magiging isang patay na dulo. Napakalinaw ni Han Sanchen tungkol dito, ngunit ang problema ay nasa desperado siyang sitwasyon ngayon, kung magpupursige siya ng ganito, hindi siya makakatakas sa pagkatalo. So ano ang dapat nating gawin? Habang nag-iisip si Han Sanchen kung paano ito haharapin, ang mga reinforcement ng kaaway ay nahalo na sa koponan, at pagkatapos ay ang pag-atake ng buong koponan sa Han Sanchen ay tumindi din sa isang iglap. Si Han Sanchen, na ilang oras nang lumalaban, ay nasa pagod na, ngayon na biglang lumakas ang puwersa, kahit si Han Sanchen ay tuluyang hindi nakayanan ng ilang sandali. Nagsimula siyang gumawa ng tuloy-tuloy na pagkakamali, bagamat naiwasan niya ang mga atake na dapat niyang iwasan, makikita mo rin na may hindi tama sa hugis ng kanyang katawan. Kuya, mukhang hindi na talaga makakapit si Han Sanchen. Oo, hindi na talaga siya makatiis. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!